Sa gilid ng isang liblib na baryo na napapalibutan ng makakapal na punong kahoy at palayan na tila walang hanggan, nakatayo ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy at yero. Sa araw, mukhang payapa ang lugar. Ngunit sa gabi, kapag sumasayaw ang anino ng mga puno sa liwanag ng buwan, nagiging kakaiba ang hangin, parang may mga matang nagmamasid sa dilim. Sa baryong iyon, bihira ang dumadaan na dayo, lalo na kung hating gabi. Ngunit isang gabi ng Hunyo, habang ang ulap ay mababa at ang hangin ay malamig, may isang lalaking pagod na naglalakad sa makitid na daan patungo sa baryo. Suot niya ang lumang uniforme ng sundalo. May sugat ang kanyang balikat at ang kanyang lakad ay mabagal, halos bumibigay na ang kanyang tuhod sa bawat hakbang. Ang pangalan niya ay Elias. Matagal na siyang nakipaglaban sa digmaan sa malayong lugar. Ilang buwan na siyang hindi nakauwi. Hindi na rin niya mabilang kung ilang beses siyang muntik mamatay. Ngunit ngayong gabi, ang pakiramdam niya ay mas mabigat kaysa dati. Para bang ang dilim na bumabalot sa kagubatan ay may sariling buhay. Huminto siya sa gitna ng daan at huminga ng malalim. Naririnig niya ang mga kuliglig, ang pagaspas ng dahon at ang malayong huni ng aso. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may kakaibang katahimikan. Isang katahimikang parang naghihintay. Konti na lang, bulong niya sa sarili. Makakarating din ako. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makita niya ang unang bahay ng baryo. Madilim ang paligid. Wala nang ilaw sa mga bintana. Tulog na ang lahat. Naisip niyang kumatok, ngunit nagdalawang isip siya. Ayaw niyang manggising ng tao sa ganoong oras. Kaya nagpasya siyang umupo muna sa ilalim ng isang malaking puno ng balete sa gilid ng baryo. Pagkaupo niya, sa kanya naramdaman ang matinding sakit sa kanyang sugat. Napapikit siya at napahawak sa balikat. Unti-unting lumalabo ang kanyang paningin. Hindi pa pwede, mahina niyang sabi. Doon niya narinig ang isang mahinang yabag. Parang may naglalakad sa damuhan. Magaan, maingat. Nagmulat siya ng mata. Sa harap niya, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may isang pusang itim na nakaupo. Maliit lamang ito, ngunit ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim na parang may sariling liwanag. Tinitigan siya ng pusa. Sa una, akala ni Elias ay guni-guni lamang. Pagod siya at gutom. Marahil nanlilinlang lang ang isip niya, ngunit hindi umalis ang pusa. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit at umupo sa tabi niya. Pusa! Pulong niya. Tumingala ang pusa sa kanya. Hindi ito natakot. Hindi ito umatras. Sa halip, tila may kakaibang talino sa mga mata nito. May malamig na hangin na dumaan. Kumaluskos ang mga dahon ng balete. Sa isang iglap, pakiramdam ni Elias ay parang may kung anong presensya sa paligid. Hindi niya makita, ngunit naroon. Biglang tumayo ang pusa at umikot sa harap niya. Pagkatapos ay dumikit ito sa kanyang sugatang balikat. Napangiwi siya sa sakit. Ngunit sa sumunod na sandali, may kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. Parang may lakas na unti-unting bumabalik. Ang hapdi ng sugat ay bahagyang nawala. Ang hilo niya ay kumalma. Napapuntong hininga siya. Ano ka ba? Bulong niya. Umupo muli ang pusa at tinitigan siya. Sa liwanag ng buwan, parang may aninong gumalaw sa likod nito. Isang anyong mahaba at payat na mabilis ding naglaho. Napalunok si Elias. May narinig siyang mahinang boses sa hangin. Hindi niya matukoy kung saan nanggaling. Hindi pa tapos ang laban mo. Nanigas siya. Tumingin siya sa paligid, ngunit walang ibang tao. Tanging ang pusa lamang ang naroon. Muling nagsalita ang boses. Mas malinaw na ngayon, ngunit mahina pa rin. Parang nagmumula sa malayo. Binigyan ka ng 9 na pagkakataon. Napatingin siya sa pusa. 9 na ano?
Ang pusa ay kumurap. Dahan-dahan itong tumayo at nagsimulang maglakad palayo patungo sa mas madilim na bahagi ng baryo kung saan nakatayo ang mas matandang mga puno at ang isang abandonadong bahay na matagal nang walang nakatira. Parang may humihila kay Elias. Sa kabila ng pagod at sakit, tumayo siya at sinundan ng pusa. Sa bawat hakbang niya, mas lumalalim ang dilim, mas lumalamig ang hangin, parang may mga matang nakasilip sa bawat sulok. Pagdating nila sa harap ng lumang bahay, huminto ang pusa. Ang bahay ay sira na. May mga bitak ang pader at ang bubong ay halos gumuho na. Ngunit may kakaibang pakiramdam doon. Parang may nakatira pa rin. Tumingin ang pusa sa kanya, saka ito pumasok sa loob. Nag-alangan si Elias. Bilang sundalo, sanay siya sa panganib. Ngunit iba ang pakiramdam na ito. Hindi ito tulad ng digmaan, mas tahimik, mas malalim. Gayunpaman, sumunod siya. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng amoy ng lumang kahoy at alikabok. Madilim ang paligid, ngunit may sinag ng buwan na pumapasok sa sirang bubong. Nakita niya ang pusa sa gitna ng silid. At sa likod nito, may isang matandang babae na nakatayo. Payat ang katawan, mahaba ang buhok, maputla ang balat. Ngunit ang mga mata nito, ang mga mata ay hindi pangkaraniwan. Matingkad, matalim, parang kayang tumagos sa kaluluwa. Napatigil si Elias. "Sino ka?" tanong niya. Ngumiti ang matanda. Isang ngiting hindi niya maipaliwanag kung mabait o mapanganib. "Ako ang nagbantay sa iyo sa dilim," sabi nito. Napatingin siya sa pusa. "Ang pusa, sa iyo ba?" Dahan-dahang umiling ang matanda. "Hindi. Siya ang nagdala sa iyo dito. At siya ang magbibigay sa iyo ng 9 na buhay." Napalunok si Elias. "Bakit ako?" Tumahimik ang matanda. Lumapit ito ng bahagya. Sa bawat hakbang nito, parang mas lumalamig ang hangin. "Dahil hinahanap ka nila," sabi nito. "At hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nakukuha." "Sino?" Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin ito sa kisame, sa madilim na bahagi ng bahay. Doon, sa itaas, may aninong gumalaw. Isang hugis na hindi tao, hindi hayop, isang aswang. Nanigas si Elias. Unti-unting bumaba ang anino mula sa kisame. Mahaba ang mga kuko, malapad ang bibig, mapula ang mga mata. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang sugat. "Hindi ka pa dapat mamatay," bulong ng matanda. "Ngunit hahanapin ka nila, sa bawat gabi, sa bawat dilim." Lumapit ang pusa at umupo sa harap ni Elias. "Kapag kinuha ka ng kamatayan," sabi ng matanda, "ibabalik ka niya 9 na beses." Kapag naubos ang 9 na iyon, tumigil siya. Wala nang babalik. Napatingin si Elias sa pusa. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang buhay niya ay hindi na magiging katulad ng dati. Sa labas ng bahay, may narinig silang alulong. 1, 2, marami. Ang mga aswang ay paparating. At doon nagsimula ang kwento ng sundalong binigyan ng 9 na buhay. Isang biyayang maaaring maging sumpa. Magpapatuloy sa Kabanata 2 kapag sinabi na mo. Ang alulong sa labas ng lumang bahay ay unti-unting lumakas. Parang mga aninong sumisingit sa pagitan ng mga puno. Hindi ito huni ng karaniwang hayop. May bigat at gutom sa tunog na iyon. Isang uri ng paghahanap na walang kapaguran. Nanatiling nakatayo si Elias sa gitna ng silid. Ramdam niya ang malamig na pawis sa kanyang batok. Sa bawat sandali, mas nagiging malinaw sa kanya na hindi ito panaginip. Ang pusang itim sa kanyang paanan ay hindi ordinaryo. Ang matandang babaeng nasa harap niya ay hindi rin. At ang mga aswang sa labas, hindi sila katang-isip. "Hindi na sila maghihintay," sabi ng matanda. Mababa ang boses nito, ngunit malinaw.
Naaamoy nila ang dugo mo. Napahawak si Elias sa kanyang sugat. Sa kabila ng init na kaninang naramdaman niya, sariwa pa rin ang hiwa. May dugo pa rin dumadaloy. Bakit ako? Tanong niya. Isa lang akong sundalo. Tinitigan siya ng matanda, parang sinusukat ang bawat salita niya. May dala kang bagay na hindi dapat mapunta sa kanila. Hindi agad na unawaan ni Elias. Ngunit sa sandaling iyon, naalala niya ang huling labanan, ang madilim na kagubatan, ang kakaibang nilalang na napatay nila, at ang maliit na anting-anting na hindi niya sinasadyang nakuha mula sa bulsa ng kalaban, isang pirasong buto na may nakaukit na kakaibang simbolo. Nasa bulsa pa rin niya iyon. Biglang kumalabog ang pinto ng bahay. Hindi ito tuluyang bumukas, ngunit malakas ang pagkakatama. Parang may sumubok pumasok. Napaatras si Elias. Muling kumalabog. Ang pusa ay tumayo at dahan-dahang naglakad papunta sa pintuan. Hindi ito natakot. Umupo ito sa harap ng pintuan at tumingin sa direksyong iyon, parang handang harapin ang anumang nasa labas. Makinig ka, sabi ng matanda. Kung lalaban ka, mamamatay ka. Kung tatakbo ka, hahabulin ka nila. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento mo. Napakunot noo si Elias. Ano ang ibig mong sabihin? Lumapit ang matanda at iniabot ang kamay sa kanyang dibdib. Hindi siya hinawakan, ngunit naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang katawan. Kapag bumagsak ka ngayong gabi, sabi nito, huwag kang matakot. Iyon ang una mong buhay. Bago pa siya makapagsalita, bumigay ang pintuan. Pumasok ang isang anino. Matangkad, payat, at baluktot ang katawan. Ang balat nito ay maputla at tila tuyo. Ang mga mata ay nagliliyab sa gutom. Aswang. Napaatras si Elias at hinila ang maliit na kutsilyong dala niya. Hindi iyon sapat laban sa baril, lalo na sa nilalang na iyon. Ngunit iyon lamang ang meron siya. Sumunod pa ang dalawa at isa pa. Napuno ng malamig na presensya ang loob ng bahay. Ang pusa ay hindi umatras. Umupo ito sa gitna ng sahig, nakaharap sa mga nilalang. Napansin ni Elias na hindi lumalapit ang mga aswang sa pusa, para bang may hangganan na hindi nila malampasan. Ngunit sa kanya, nakatutok ang kanilang mga mata. Isa sa mga aswang ang sumugod. Sinubukan ni Elias umiwas, ngunit mabagal siya. Tumama ang matulis na kuko sa kanyang tagiliran. Napasigaw siya at napaluhod. Ramdam niya ang init ng dugo na muling dumaloy. Tumayo ka, sabi ng matanda. Pinilit niyang tumayo, ngunit agad siyang sinunggaban ng isa pang aswang. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang balikat. Parang may pumunit sa laman niya. Lumaban siya. Tinusok niya ang kutsilyo sa katawan ng nilalang. Ngunit parang wala itong epekto. Parang usok lamang ang tinatamaan niya. May isa pang sumugod mula sa likod. Hindi niya na nakita. Isang matalim na hapdi ang dumaan sa kanyang dibdib. Napahinto ang mundo. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig. Unti-unting lumabo ang paningin niya. Ang huling nakita niya ay ang pusang nakatayo sa harap niya, nakatingin sa kanyang mukha. Ganito pala, bulong niya. At nagdilim ang lahat. Ngunit hindi nagtagal. Sa gitna ng kadiliman, may naramdaman siyang kakaibang init. Parang may maliliit na ilaw na sumisindi sa loob ng kanyang katawan. Isa, dalawa, tatlo, hanggang 9 na kumikislap na tuldok. May isang nawala. Biglang bumalik ang hininga niya. Napaupo siya at napabangon. Naramdaman niya ang sahig sa ilalim ng kanyang kamay. Narinig niya ang hangin, ang kuliglig, ang gabi. Buhay siya. Napatingin siya sa kanyang dibdib. Wala na ang sugat na tumama kanina. May bakas lamang ng dugo sa kanyang damit, ngunit ang laman ay buo. Napatayo siya ng dahan-dahan. Wala na ang mga aswang. Tahimik ang bahay.
parang walang nangyari. Ang matandang babae ay nakatayo pa rin sa sulok. Tinitigan siya nito. Isa na ang nawala, sabi nito. Napatingin si Elias sa pusa. Nakatitig din ito sa kanya. Namatay ako, mahina niyang sabi. Tumango ang matanda. Oo, at bumalik ka. Naramdaman ni Elias ang bigat ng sinabi nito. Hindi iyon panaginip. Hindi iyon ilusyon. Namatay siya at bumalik. May 8 ka pang natitira, dagdag ng matanda. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Mabigat ang pakiramdam. Hindi lamang dahil sa nangyari, kundi dahil sa kaalaman na mauulit iyon. Hindi sila titigil, sabi ng matanda. Sa bawat gabing madilim, lalapit sila, hahanapin ka nila, hanggat hindi nauubos ang siyam. Tahimik si Elias. Unti-unti niyang tinanggap ang katotohanan. Ang pusa ay dahan-dahang lumapit at umupo sa tabi niya. Sa mga mata nito may kakaibang lungkot. Parang alam na nito ang lahat ng mangyayari. Sa labas ng bahay, muling umihip ang malamig na hangin. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala nang alulong. Umalis ang mga aswang. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa baryo, naramdaman ni Elias ang kakaibang lakas sa loob ng kanyang katawan. Hindi ito lakas ng sundalo. Hindi ito lakas ng sandata. Ito ang lakas ng isang taong binigyan ng ikalawang pagkakataon. Ngunit alam niyang bawat pagkakataon ay may kapalit. At ang gabi ay mahaba pa. Sumikat ang araw sa baryo na parang walang nangyaring kakaiba sa gabi. Ang hamog ay nakapatong sa damuhan at ang mga tandang ay nagsimulang tumilaok sa malayo. Ngunit sa loob ng lumang bahay, hindi pa rin nawawala ang bigat ng nangyari. Nakatayo si Elias sa may bintana, pinagmamasdan ang unti-unting pagliwanag ng langit. Ilang ulit niyang hinawakan ang dibdib niya, parang gusto niyang tiyakin na totoo ang nararamdaman. Wala na ang sugat. Wala na ang sakit. Ngunit malinaw sa kanyang alaala ang pakiramdam ng kamatayan. Hindi iyon panaginip. Sa likod niya, ang matandang babae ay tahimik na nakaupo sa isang sira-sirang upuan. Hindi ito kumikilos, ngunit ramdam ang presensya nito sa buong silid. Parang bahagi na ng bahay ang matanda. Parang matagal na itong naroon bago pa man siya dumating. Ang pusang itim ay nasa sahig. Nakapulupot ang buntot sa sarili. Nakapikit ito, ngunit alam ni Elias na gising ang nilalang. May kakaibang talino sa bawat galaw nito. Bakit ako pinili? Tanong niya sa wakas. Hindi agad sumagot ang matanda. Tila hinintay muna nitong tuluyang sumikat ang araw. Nang pumasok ang unang sinag ng liwanag sa bintana, saka ito nagsalita. Hindi ikaw ang pumili, sabi nito. Ang gabi ang pumili sa iyo. Napalingon si Elias. Ano ang ibig mong sabihin? Tumayo ang matanda at naglakad papalapit. Mabagal ang bawat hakbang, ngunit may bigat ang presensya nito. Huminto ito sa harap niya at tumingin diretso sa kanyang mga mata. May dala kang bagay na hindi dapat mapasakamay ng mga aswang, sabi nito. At simula nang makuha mo iyon, nakatali ka na sa kanila. Dahan-dahang hinugot ni Elias mula sa bulsa ang maliit na piraso ng buto na may ukit. Mula nang makuha niya iyon sa digmaan, hindi niya naisip na may halaga iyon. Ngunit ngayong tinitigan niya ito sa liwanag ng umaga, napansin niyang parang may kumikislap sa mga ukit. Ano ito? Tanong niya. Tiningnan iyon ng matanda ngunit hindi hinawakan. Isang tanda, isang susi, at isang sumpa. Napahigpit ang hawak ni Elias. Kung ibibigay ko ito sa kanila, titigil ba sila? Umiling ang matanda. Hindi na. Naaamoy na nila ang kaluluwa mo. Kahit ibigay mo pa yan, hahabulin ka pa rin. Tahimik siya sandali. Pinagmasdan niya ang pusa. Unti-unti itong nagmulat ng mata at tumingin sa kanya. Sa mga mata nito, may kakaibang kapayapaan. Siya ang nagbalik sa akin, sabi ni Elias. Bakit niya ako tinulungan? Parang bahagyang ngumiti ang matanda.
Hindi kanya tinulungan dahil mabait siya. Tinutulungan kanya dahil may tungkulin siya. Lumapit ang pusa at tumalon sa may bintana. Umupo ito at tumingin sa labas, parang nagbabantay. Matagal na siyang tagapagbantay, sabi ng matanda. Sa bawat henerasyon, may isang tulad mo. At sa bawat henerasyon, may isang pusang magbabantay. Napakunot no si Elias. Ibig mong sabihin, hindi ako ang una? Hindi, sagot ng matanda. At malamang hindi ka rin ang huli. Muling tumahimik ang silid. Sa labas, nagsimula ng gumalaw ang baryo. May narinig na silang yabag ng mga taong nagigising, ang kaluskos ng mga pinto, ang pag-uusap ng mga kapitbahay. Parang normal na umaga. Ngunit alam ni Elias na hindi na normal ang buhay niya. Hindi ka maaaring manatili rito, sabi ng matanda. Kapag lumubog ang araw, babalik sila. Mas marami, mas malakas. Napabuntong hininga si Elias. Saan ako pupunta? Tumingin ang matanda sa malayo, lampas sa bintana sa direksyon ng kagubatan. May isang lugar na hindi nila kayang pasukin, ngunit malayo iyon, at kailangan mong makarating bago sumapit ang dilim. Tiningnan niya ang pusa. Sasama ba siya? Parang naunawaan ng pusa ang tanong. Bumaba ito mula sa bintana at lumapit sa kanya. Umikot ito sa kanyang paa at saka tumingin pataas. Sasama siya hanggat may natitira ka pang buhay, sabi ng matanda. Napayuko si Elias. Ilan na lang ang natitira? 8. Mabigat ang salitang iyon. 8. Parang marami pa, ngunit alam niyang bawat isa ay maaaring mawala at isang iglap. Lumapit ang matanda sa isang sulok ng bahay at may kinuha mula sa isang lumang kahon. Inabot nito kay Elias ang isang maliit na telang may nakabalot na pulbos. Kapag napalibutan ka, sabi nito, ikalat mo ito sa lupa. Hindi sila makakatawid sa hangganan nito. Ngunit sandali lang ang bisa. Tinanggap ni Elias ang tela. Salamat. Hindi ngumiti ang matanda. Huwag mo akong pasalamatan. Hindi ko alam kung maliligtas ka nito. Naglakad si Elias papunta sa pintuan. Sa labas, maliwanag na ang umaga. Tahimik ang baryo. Walang bakas ng nangyari kagabi. Huminto siya sa pintuan at lumingon sa matanda. Sino ka ba talaga? Hindi agad sumagot ang matanda. Tinitigan lamang siya nito, parang nag-iisip kung dapat bang sabihin ang totoo. Sa huli, mahina nitong sinabi, isa rin akong nagbantay. Noon, natahimik si Elias. May gusto pa siyang itanong, ngunit hindi na siya nagsalita. Lumabas siya ng bahay at ang pusa ay sumunod sa kanyang tabi. Naglakad siya sa makitid na daan palabas ng baryo. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang kakaibang bigat sa dibdib. Hindi na siya simpleng sundalo na pauwi mula sa digmaan. Isa na siyang taong hinahabol ng dilim. Sa likod niya, sa loob ng lumang bahay, nanatiling nakatayo ang matanda sa pintuan. Pinagmasdan nito ang paglayo ni Elias at ng pusa. Sa malayo, sa lilim ng mga puno, may aninong gumalaw. 1, 2, marami. Hindi sila lumalapit sa araw, ngunit naghihintay sila sa gabi. At habang naglalakad si Elias patungo sa kagubatan, hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng landas. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya, tahimik na naglalakad ang pusang nagbabantay. Ang nilalang na magbabalik sa kanya sa tuwing kukunin siya ng kamatayan. Ang unang buhay ay nawala na. 8 pa ang natitira. At nagsisimula pa lamang ang tunay na habulan. Maghapon na naglakad si Elias sa makitid na daan na tinuturo ng matandang babae. Unti-unting nawala ang baryo sa likod niya, napalitan ng makapal na kagubatan. Sa bawat hakbang niya, mas nagiging tahimik ang paligid. Wala nang huni ng tao, wala nang kaluskos ng mga bahay, tanging hangin at mga dahon na lamang. Kasabay niya ang pusang itim. Hindi ito nauuna, hindi rin nahuhuli.
laging nasa gilid niya, parang bantay na hindi napapagod. Sa ilalim ng araw, tila normal ang lahat. Ngunit sa loob ni Elias, may bigat na hindi nawawala. Sa tuwing naiisip niya ang sinabi ng matanda, na 8 na lang ang natitira, parang may orasan na tumatakbo sa kanyang dibdib. Pagsapit ng hapon, napansin niyang nag-iba ang kulay ng kalangitan. Hindi pa lumulubog ang araw, ngunit may kakaibang anino sa mga puno. Parang mas mahaba ang lilim, mas malamig ang hangin. Huminto siya saglit at uminom mula sa maliit na sisidlang dala niya. Pagkatapos ay tumingin sa pusa. Malayo pa ba? Mahina niyang tanong. Hindi sumagot ang pusa, ngunit tumingin ito sa unahan, sa isang bahagi ng kagubatan na tila mas madilim kaysa sa iba. Parang doon sila dapat dumaan. Nagpatuloy si Elias. Habang papalalim ang daan, napansin niyang mas kakaunti ang liwanag na tumatama sa lupa. Kahit maliwanag pa ang langit, tila hindi na umaabot ang araw sa bahaging iyon ng gubat. Ang mga puno ay mas matatangkad, mas siksik. Ang hangin ay mas mabigat. Parang walang araw dito, bulong niya. Sa sandaling iyon, tumigil ang pusa. Nakatayo ito sa gitna ng daan, nakatitig sa harap. Nakataas ang balahibo sa likod nito, tanda ng babala. Naramdaman ni Elias ang pagbabago sa hangin. Biglang lumamig. Parang may malamig na hininga na dumaan sa batok niya. May narinig siyang yabag. Hindi ito hayop. Hindi rin tao. Mabagal. Maingat. Paligid. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanan. Wala. Sa kaliwa. Wala rin. Ngunit alam niyang may nakamasid. Sa isang iglap, may aninong gumalaw sa pagitan ng mga puno. Mabilis, halos hindi makita. Sumunod pa ang isa. Napahigpit ang hawak niya sa telang ibinigay ng matanda. Hindi pa dilim, bulong niya. Hindi pa dapat sila lumabas. Ngunit mali siya. May isang anyong unti-unting lumitaw mula sa likod ng puno. Payat. Mahaba ang braso. Ang mga mata ay mapula kahit sa liwanag ng hapon. Isang aswang. At hindi ito nag-iisa. Mula sa iba't ibang direksyon, may mga aninong sumulpot. Parang matagal na silang naghihintay. Parang alam nila ang dadaanan niya. Umatras si Elias, ngunit napansin niyang napalibutan na siya. Sa bawat hakbang niya, may aswang na sumasabay. Hindi sila agad sumusugod. Tinitigan lang siya, parang naglalaro. Hindi pa gabi, sabi niya, kahit alam niyang walang makikinig. Ang pusa ay pumwesto sa harap niya, nakaharap sa mga nilalang. Naglabas ito ng mahinang ungol, hindi galit kundi babala. Sandaling tumigil ang mga aswang. Ngunit hindi sila umatras. Isa sa kanila ang dahan-dahang lumapit. Gumagapang sa lupa na parang hayop. Ang mga kuko nito ay kumikiskis sa lupa. Biglang sumugod. Napaatras si Elias at agad na ibinuhos ang pulbos mula sa tela sa paligid niya. Bumuo ito ng manipis na bilog sa lupa. Sa sandaling iyon, tumigil ang aswang sa gilid ng bilog. Parang may hindi nakikitang pader. Sumubok itong tumawid, ngunit napaatras. Umalingaw-ngaw ang mahina nitong ungol. Nag-ikot ang mga nilalang sa paligid ng hangganan. Hindi sila makapasok. Ngunit hindi rin sila umaalis. Huminga ng malalim si Elias. Hindi ito magtatagal, bulong niya. Parang naramdaman ng mga aswang ang sinabi niya. Mas naging agresibo ang kanilang galaw. Mas mabilis ang pag-ikot. Mas matalim ang tingin. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Sa bawat sandaling dumaraan, humihina ang liwanag, humahaba ang anino, at ang bilog ng pulbos sa lupa ay unti-unting nawawala sa hangin. Napansin niya na ang mga gilid ng bilog ay nagiging malabo, parang tinatangay ng hangin. Hindi pa ako handa, sabi niya sa sarili. Tumingin siya sa pusa. Tahimik itong nakaupo sa tabi niya, ngunit nakatitig sa mga aswang. Parang handa. Sa huling sinag ng araw,
tuluyang nagdilim ang gubat. At sa sandaling iyon, nawala ang hangganan. Sumugod ang unang aswang. Tinangka ni Elias umiwas, ngunit mabilis ang nilalang. Tumama ang kuko sa kanyang braso. Napasigaw siya at napaatras. Sumunod ang isa pa, tumalon mula sa likod. Tinulak siya sa lupa. Lumaban siya. Sinipa ang isa, sinuntok ang isa pa. Ngunit isa lang siyang tao. At sila ay marami. May kumagat sa kanyang balikat. May kumalmot sa kanyang tagiliran. Naramdaman niya ang init ng dugo na muling dumaloy. Sa huling sandali, nakita niya ang pusa sa harap niya, nakatingin sa kanyang mukha. Hindi pa. Tapos, bulong niya. At nagdilim ang mundo. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, may liwanag na sumindi sa loob ng kanyang dibdib. Maliit, mahina, ngunit malinaw. May isa na namang nawala. Bigla siyang napahinga. Naramdaman niya ang lupa sa ilalim ng kanyang kamay. Napaupo siya, hingal na hingal. Wala na ang mga aswang. Tahimik ang gubat, parang walang nangyari. Naramdaman niya ang sarili. Wala na ang mga sugat, ngunit ang alaala ng sakit ay sariwa pa rin. 30, hindi, bulong niya. 2 na. Tiningnan niya ang pusa. Nakaupo ito sa harap niya, nakatitig. 7 buhay na lang, mahina niyang sabi. Tumayo siya ng dahan-dahan. Nanginginig pa ang mga tuhod niya. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring manatili roon. Sa malayo may nakitang liwanag sa pagitan ng mga puno. Hindi ito liwanag ng araw. Parang liwanag ng isang lugar na hindi naaabot ng dilim. Doon marahil ang sinasabi ng matanda. Naglakad siya patungo roon, habang ang pusa ay muling sumabay sa kanyang tabi. Sa likod nila, sa malalim na bahagi ng kagubatan, may mga matang nagbukas sa dilim. Hindi sila sumunod. Hindi pa. Naghihintay lamang sila. Dahil alam nilang may 7 buhay pa ang sundalo. Ang liwanag na nakita ni Elias sa pagitan ng mga puno ay hindi tulad ng karaniwang ilaw ng apoy o lampara. Malamlam ito, ngunit malinaw. Parang nagmumula sa mismong hangin. Habang papalapit siya, napansin niyang ang kagubatan ay unti-unting nagiging payapa. Wala nang ungol, wala nang galaw ng mga aswang. Kahit ang hangin ay tila hindi humihip. Huminto ang pusa sa tabi niya at tumingin sa harap. Sa gitna ng maluwang na bahagi ng gubat, may isang bahay na yari sa kahoy. Luma ito, ngunit hindi sira. May bubong na buo, may pinto na maayos, at may ilaw na nagmumula sa loob. Ngunit ang pinakakakaiba sa lahat, wala itong anino. Nakatayo ang bahay sa ilalim ng buwan, ngunit walang aninong tumatama sa lupa. Kahit ang mga puno sa paligid ay may anino, ngunit ang bahay ay wala. Dito ba? Bulong ni Elias. Lumakad siya papalapit, mabagal at maingat. Habang lumalapit, mas lalo niyang naramdaman ng kakaibang kapayapaan. Ang sakit sa katawan niya ay tila nawawala. Ang pagod ay gumagaan. Parang may hangganan na hindi kayang lampasan ng dilim. Pagdating niya sa harap ng pinto, bahagya itong bumukas. Walang kamay na humawak. Walang tao na naganyaya. Ngunit malinaw ang pakiramdam na inaasahan siya. Pumasok siya. Sa loob, mainit ang hangin. May ilaw mula sa isang maliit na lampara sa mesa. Malinis ang sahig, walang alikabok. Parang may nakatira, ngunit walang bakas ng sinuman. Ang pusa ay pumasok din at umupo sa gitna ng silid. Tahimik itong tumingin sa paligid, parang kilala na nito ang lugar. May tao ba rito? Tanong ni Elias. Walang sumagot. Ngunit may narinig siyang yabag mula sa kabilang silid. Mabagal, maingat. Lumabas mula sa dilim ang isang lalaki. Matangkad, payat, at may mahabang buhok na nakatali sa likod. Maputla ang balat nito, ngunit hindi tulad ng aswang. Mas buhay, mas tahimik.
Nakasuot ito ng lumang kasuotan na hindi na uso sa panahong iyon. Parang mula pa sa ibang panahon. Matagal kitang hinihintay, sabi ng lalaki. Napahigpit ang hawak ni Elias sa kanyang bulsa. Sino ka? Hindi agad sumagot ang lalaki. Tumingin muna ito sa pusa at bahagyang yumuko, parang pagbati. Isa akong nagbantay, sabi nito. Gaya ng babaeng nakausap mo, gaya ng pusang kasama mo. Napakunot noo si Elias. Ibig mong sabihin, alam mo ang lahat? Alam ko kung bakit ka hinahabol, sagot ng lalaki. At alam ko kung ilan na ang nawala sa iyo. Napabuntong hininga si Elias. 2 na. Tumango ang lalaki. 7 natitira. Tahimik ang silid sandali. Tanging ang mahinang apoy ng lampara ang gumagalaw. Ligtas ba ako rito? Tanong ni Elias. Sa ngayon, sagot ng lalaki. Ang bahay na ito ay hindi nakikita ng mga nilalang sa dilim. Wala itong anino, walang bakas. Hindi nila ito mapasok. Umupo si Elias sa isang upuan. Ramdam niya ang pagod na bumalik sa kanyang katawan, ngunit may halong ginhawa. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, nakaramdam siya ng pahinga. Hanggang kailan ako maaaring manatili? Tanong niya. Hanggang sa sumunod na gabi, sagot ng lalaki. Ngunit hindi ka maaaring magtago rito habang buhay. Kapag sumikat muli ang araw at umalis ka, hahanapin ka nila. Napayuko si Elias. May paraan ba para matapos ito? Tahimik ang lalaki. Tumingin ito sa pusa, pagkatapos ay sa maliit na butong hawak ni Elias. May paraan, sabi nito. Ngunit may kapalit. Anong kapalit? Kapag naubos ang siyam, wala nang babalik, sagot ng lalaki. At kung susubukan mong sirain ang sumpa, maaaring hindi ka na rin makabalik kahit may natitira pa. Naramdaman ni Elias ang bigat ng mga salita. Hindi niya alam kung alin ang mas nakakatakot. Ang tuluyang maubos ang siyam o ang mawala nang hindi na makabalik. Lumapit ang pusa at tumalon sa mesa. Umupo ito sa tabi ng lampara. Sa liwanag, mas malinaw ang mga mata nito. Hindi iyon karaniwang mata ng hayop. Parang may alaala. Parang may lungkot. Siya ang nagbabantay sa iyo, sabi ng lalaki. Ngunit hindi siya magbabantay magpakailanman. Kapag naubos ang siyam, mawawala rin siya. Napatingin si Elias sa pusa. Mawawala? Kasama ng tungkulin niya, sagot ng lalaki. Tahimik ang sundalo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit biglang mabigat ang pakiramdam niya sa ideyang iyon. Sa kabila ng lahat, ang pusang ito lamang ang laging nasa tabi niya mula nang magsimula ang habulan. Magpahinga ka muna, sabi ng lalaki. Kailangan mo ng lakas. Bukas, ipapakita ko sa iyo ang dapat mong malaman. Humiga si Elias sa isang banig sa sahig. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming gabi, hindi siya natatakot sa dilim. Hindi niya naririnig ang alulong. Hindi niya nararamdaman ang presensya ng mga aswang. Sa tabi niya, humiga ang pusa. Tahimik. Nagbabantay. Pumikit si Elias. Ngunit sa labas ng bahay na walang anino, sa malalim na bahagi ng kagubatan, may mga matang nakatitig sa direksyon nila. Hindi nila makita ang bahay. Hindi nila mahanap ang pinto. Ngunit alam nilang naroon siya. At alam din nilang hindi siya maaaring manatili roon habang buhay. Sa loob ng bahay, habang natutulog ang sundalo, may mahinang liwanag na sumindi sa kanyang dibdib. 7 maliliit na kislap ang natitira. At bawat isa ay maaaring mawala sa isang iglap. Nagising si Elias sa liwanag ng umaga na pumapasok sa bintana ng bahay na walang anino. Sandaling nakalimutan ng isip niya ang mga nangyari. Ngunit nang makita niya ang pusang itim na nakaupo sa tabi ng banig, bumalik ang lahat sa kanyang alaala. Ang habulan, ang kamatayan, at ang 7 natitirang buhay. Dahan-dahan siyang bumangon. Walang sakit ang katawan niya, ngunit may pagod na tila nakabaon sa loob. Parang
Parang bawat pagbangon mula sa kamatayan ay may naiiwang bigat. Sa mesa may nakahandang mangkok ng tubig at ilang piraso ng tinapay. Walang ibang tao sa silid. Lumapit siya at kumain ng tahimik. Pagkatapos ay lumingon sa kabilang pinto. Doon nagmula ang lalaking nakatira sa bahay. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at lumabas ang lalaki. Mukha itong pagod, ngunit kalmado. Umupo ito sa harap ni Elias at tinitigan siya ng matagal. Handa ka na bang malaman ang dahilan kung bakit ka hinahabol? Tanong nito. Tumango si Elias. Kailangan kong malaman. Tahimik sandali ang lalaki, saka nagsalita. Ang butong dala mo ay hindi basta-basta anting-anting. Iyan ay bahagi ng isang nilalang na matagal nang pinapatay at muling binubuhay ng dilim. Napahigpit ang hawak ni Elias sa maliit na buto. Ano siyang nilalang? Isang aswang na hindi kayang mamatay sa karaniwang paraan, sagot ng lalaki. Matagal na itong pinutol sa maraming bahagi upang hindi na muling buuin. Ngunit kapag nagtipon-tipon ng mga piraso, babalik ang kanyang lakas. Naramdaman ni Elias ang lamig sa kanyang likod at isa sa mga piraso ang hawak ko. Hindi lamang piraso, sabi ng lalaki. Iyan ang susi sa pagbabalik niya, kaya ka hinahabol. Tahimik si Elias. Unti-unti niyang naunawaan ang bigat ng sitwasyon. Hindi siya hinahabol dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa kung ano ang dala niya. Kung itatapon ko ito, tanong niya. Umiling ang lalaki. Hindi sapat. Nakaugnay na ito sa iyo. Hanggat buhay ka, nasa iyo ang amoy nito. Hanggat dala mo ang sumpa, hindi sila titigil. Lumapit ang pusa at tumalon sa mesa. Umupo ito sa pagitan nila. Tumingin ito kay Elias, saka sa lalaki, parang nakikinig. May paraan ba para tuluyang matapos? Tanong ni Elias. Mayroon, sagot ng lalaki. Ngunit mapanganib. Kailangan mong dalhin ang piraso sa pinagmulan nito. Sa lugar kung saan unang pinutol ang nilalang, doon lamang maaaring sirain ang sumpa. Nasaan iyon? Sa pinakaloob ng kagubatan, sagot ng lalaki. Isang lugar na bihirang marating ng tao, isang dambana na matagal nang nakalimutan, ngunit binabantayan niyon. Napabuntong hininga si Elias. Ilang buhay ang kakailanganin ko? Hindi sumagot ang lalaki. Tumingin lamang ito sa kanya, parang alam na ang sagot. Tahimik silang tatlo sa silid. Sa labas, maliwanag ang araw, ngunit alam nilang hindi iyon magtatagal. Kapag lumubog ang araw, kailangan mong umalis, sabi ng lalaki. Hindi ka maaaring manatili rito ng matagal. Kapag masyado kang nagtagal, matutunton nila ang lugar na ito. Tumango si Elias. Nauunawaan ko. Tumingin siya sa pusa. Sasama ka pa rin? Hindi sumagot ang nilalang, ngunit tumalon ito mula sa mesa at lumapit sa kanya. Umikot sa kanyang paa at tumingin pataas. Parang oo. Lumabas sila ng bahay bago sumapit ang hapon. Sa labas, tila payapa ang kagubatan. Ngunit sa likod ng katahimikan, naroon pa rin ang banta. Huminto si Elias sa harap ng bahay at lumingon. Salamat, sabi niya sa lalaki. Tumango lamang ang lalaki. Mag-ingat ka. Hindi lahat ng kamatayan ay pare-pareho. May mga gabing mas mabigat kaysa sa iba. Nagsimula silang maglakad. Sa bawat hakbang palayo sa bahay, naramdaman ni Elias ang unti-unting pagbabalik ng bigat sa hangin. Parang mas lumalapit ang dilim. Pagsapit ng dapit hapon, napansin niyang mas malamig ang paligid, mas tahimik. Parang may mga matang nagmamasid mula sa malayo. Malapit na ang gabi. Bulong niya. Huminto ang pusa at tumingin sa likod. Sa malayo, sa pagitan ng mga puno, may aninong gumalaw. Isa, dalawa, marami. Hindi pa sila sumusugod, ngunit sumusunod. Nagpatuloy si Elias sa paglalakad. Mas mabilis na ngayon. Alam niyang sa bawat paglubog ng araw, mas nagiging mapanganib ang daan. At sa kanyang dibdib,
may 7 maliliit na liwanag na kumikislap. 7 pagkakataon. 7 buhay. At bawat isa ay maaaring mawala bago niya marating ang pinagmulan ng sumpa. Lumalim ang gabi habang patuloy na naglalakad si Elias sa loob ng kagubatan. Hindi na niya mabilang kung ilang oras na silang naglalakbay ng pusang itim. Ang tanging liwanag ay ang maputlang buwan na sumisilip sa pagitan ng mga sanga. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang pagod na unti-unting bumabalik sa katawan. Ngunit hindi siya maaaring huminto. Sa likod nila naroon ang presensya. Hindi man niya nakikita, alam niyang sinusundan siya. Parang hangin na may bigat. Parang aninong ayaw mawala. Huminto ang pusa at tumingin sa kaliwa. Nakataas ang tainga, nakapako ang tingin sa dilim. Napahinto rin si Elias. Mula sa likod ng isang puno, may mabagal na gumalaw. Isang anyong payat at mahaba. Sumunod pa ang isa, at isa pa. Sa pagkakataong ito, mas marami sila kaysa dati. Hindi na sila nagtatago. Lumabas ang mga aswang mula sa anino. Hindi nagmamadali. Parang alam nilang wala siyang matatakbuhan. Napalunok si Elias. Hindi pa tayo nakakalayo. Pulong niya. Ang pusa ay pumwesto sa harap niya. Tahimik ngunit matatag. Sinubukan ni Elias umatras, ngunit napansin niyang napalibutan na siya. Sa bawat direksyon, may matang nakatingin sa kanya. Ang ilan ay gumagapang sa lupa, ang ilan ay nakatayo, at ang iba ay nakatikit sa mga puno na parang bahagi ng dilim. Isa sa mga aswang ang dahan-dahang lumapit. Hindi ito agad sumugod. Parang sinusukat ang distansya. Naramdaman ni Elias ang maliit na buto sa bulsa niya. Parang umiinit. Parang may sariling tibok. Biglang sumugod ang unang aswang. Nakaiwas siya sa unang atake. Ngunit sumunod agad ang isa pa mula sa likod. Tinamaan siya sa binti. Napaluhod siya. Lumaban siya. Sinipa ang isa. Tinulak ang isa pa. Ngunit mas marami sila. Mas mabilis. May kumalmot sa kanyang likod. May kumagat sa kanyang balikat. Naramdaman niya ang matinding sakit. Ang init ng dugo. Ang panghihina. Sumigaw siya, ngunit nilamon iyon ng gabi. Sa huling sandali, nakita niya ang pusang itim na nakatayo sa harap niya. Nakatitig ito sa kanya, hindi umaatras. Hindi pa. Tapos, bulong ni Elias. Isang matalim na hapdi ang dumaan sa kanyang dibdib. At bumagsak siya. Nawala ang lahat. Ngunit hindi nagtagal. Sa loob ng kadiliman, muling sumindi ang mga liwanag. Maliit na kislap sa kanyang dibdib. Isa ang nawala. Muling bumalik ang hininga niya. Napaupo siya at napabangon. Hingal na hingal. Nanginginig. Tahimik ang kagubatan. Wala na ang mga aswang. Tanging ang pusa ang nasa tabi niya. Nakaupo at nakatingin sa kanyang mukha. 3 na. Mahina niyang sabi. 3 buhay na ang nawala. Hinawakan niya ang dibdib niya. Ramdam niya ang 7 liwanag noon. Ngayon, 6 na lamang ang kumikislap. 6 na natitira. Tumayo siya ng mabagal. Nanginginig ang tuhod niya, ngunit pinilit niyang maglakad. Hindi siya maaaring manatili roon. Alam niyang babalik sila kung mananatili siya. Naglakad siya sa direksyon na tinuturo ng pusa. Sa malayo, may bahagyang liwanag sa pagitan ng mga puno. Hindi liwanag ng bahay, kundi liwanag ng isang bukas na lugar. Habang papalapit sila, napansin niyang mas tahimik ang hangin. Parang may hangganan na hindi kayang lampasan ng mga nilalang sa dilim. Pagdating nila sa isang maliit na clearing, tumigil ang pusa. Umupo ito sa gitna at tumingin sa paligid. Tahimik. Walang aswang. Umupo si Elias sa lupa at huminga ng malalim. Hindi siya makapaniwala na muli siyang bumalik mula sa kamatayan. Ngunit sa bawat pagbabalik, mas
Mas ramdam niya ang pagod. Hanggang kailan ako tatagal? Bulong niya. Tumingin siya sa pusa. Sa mga mata nito, may kakaibang lungkot. Parang alam na nito ang sagot. Sa malayo, may narinig na alulong. Mahina, ngunit malinaw. Hindi pa tapos ang habulan. Tumayo si Elias at nagpatuloy sa paglalakad. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng 6 na natitirang buhay. Hindi na siya simpleng tumatakbo para mabuhay. Tumatakbo siya para tapusin ang sumpa. At sa dilim ng kagubatan, may mga matang nakamasid. Hindi sila nagmamadali. Alam nilang may 6 pa. Pagdamag na naglakad si Elias at pagsapit ng madaling araw ay narating niya ang isang bahagi ng kagubatan na kakaiba sa lahat ng dinaanan niya. Mas tahimik ito. Walang kuliglig, walang huni ng ibon. Kahit ang hangin ay tila hindi gumagalaw. Sa gitna ng maluwang na lugar, may nakatindig na lumang estrukturang yari sa bato. Hindi ito malaking templo, ngunit malinaw na sinauna. May mga ukit sa pader, mga simbolong katulad ng nasa maliit na butong hawak niya. Ang lupa sa paligid ay tila hindi tinutubuan ng damo, at ang mga punong nakapaligid ay baluktot na parang umiiwas. Huminto si Elias sa gilid ng lugar. Dito na ba yon? Mahina niyang tanong. Ang pusang itim ay dahan-dahang naglakad papasok sa clearing at tumigil sa harap ng estruktura. Umupo ito at tumingin sa kanya. Yon na ang sagot. Lumapit si Elias. Maingat ang bawat hakbang. Habang papalapit, naramdaman niya ang kakaibang bigat sa hangin. Hindi tulad ng presensya ng mga aswang, kundi mas matanda, mas malalim. Parang may matagal nang naghihintay sa loob ng lugar na iyon. Pagdating niya sa harap ng dambana, napansin niyang may maliit na altar sa gitna. May ukit din ito ng parehong simbolo sa buto. Naramdaman niyang umiinit ang hawak niya. Kung ito na ang pinagmulan, bulong niya. Ngunit bago pa siya makalapit ng tuluyan, may gumalaw sa likod niya. Hindi ito tahimik na galaw. Malakas, mabigat. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa gilid ng clearing, sa pagitan ng mga punong baluktot, may isang anyong mas malaki kaysa sa mga naunang aswang. Matangkad, malapad ang balikat. Ang mga mata ay mas maliwanag, mas matalim. Hindi ito tulad ng iba. Sa likod nito, sumulpot pa ang ilan. Mas marami. Ngunit malinaw na ang nasa harap ang pinuno. Naramdaman ni Elias ang lamig sa kanyang dibdib. Binabantayan nila ang lugar. Hindi agad sumugod ang mga nilalang. Tinitigan lamang siya. Parang hinihintay kung ano ang gagawin niya. Lumapit ang pusang itim at pumwesto sa harap niya. Huminga ng malalim si Elias. Kailangan kong ilagay ito sa altar, bulong niya. Kahit ano pa ang mangyari. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dambana. Sa sandaling umapak siya sa unang bato ng estruktura, umalingaw-ngaw ang mahinang ungol sa paligid. Nag-iba ang hangin, parang may hangganang nilalampasan. Sumugod ang unang aswang. Tinangka ni Elias umiwas at nagpatuloy sa pagtakbo papunta sa altar. Naramdaman niya ang hangin ng kuko na dumaan sa kanyang likod. Tumalon ang isa mula sa gilid, ngunit sinalubong ito ng pusang itim. Hindi nito inatake, ngunit pumwesto sa harap, parang harang. Sandaling nag-alangan ang mga nilalang. Ngunit ang mas malaking aswang ay hindi. Tumalon ito diretso kay Elias. Tinamaan siya sa balikat at napabagsak sa lupa. Nalaglag ang buto mula sa kanyang kamay at gumulong sa gilid ng altar. Pinilit niyang gumapang papalapit. Ramdam niya ang bigat ng nilalang sa likod niya. May matalim na kuko na sumiksik sa kanyang tagiliran. Napasigaw siya. Hindi pa, bulong niya. Inabot niya ang buto at inilapag sa altar. Sa sandaling iyon, may liwanag na sumiklab mula sa mga ukit. Mahina sa simula, ngunit unti-unting lumakas. Parang may matagal nang nakapikit na mata na muling nagbukas. Napatigil ang mga aswang.
Ngunit huli na. Naramdaman ni Elias ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Parang may tumusok ng malalim. Nawala ang lakas niya. Bumagsak siya sa harap ng altar. Ang huling nakita niya ay ang pusang nakatayo sa tabi niya, nakatingin sa kanyang mukha. At nagdilim ang lahat. Sandaling katahimikan. Sa loob ng kadiliman may mga liwanag na muling sumindi. Maliit na kislap sa kanyang dibdib. Isa na naman ang nawala. Muling bumalik ang hininga niya. Napaupo siya, hingal na hingal. Ang paligid ay nagbago. Wala na ang mga aswang. Tahimik ang clearing. Ang liwanag sa altar ay patuloy na kumikislap. Hinawakan niya ang dibdib niya. 5 natitira. Mahina niyang sabi. Tumingin siya sa altar. Nasa gitna pa rin ang buto. Ngunit ngayon ay may manipis na bitak na lumitaw sa ibabaw nito. Parang unti-unting nasisira. Lumapit ang pusang itim at umupo sa tabi niya. Hindi pa tapos. Bulong ni Elias. Pero malapit na. Sa malayo, sa gilid ng kagubatan, may narinig siyang mahinang alulong. Mas kaunti na, mas mahina. Parang may nabawas sa lakas ng dilim. Ngunit alam niyang hindi pa iyon ang katapusan. Tumayo siya at pinagmasdan ng dambana. Kung dito magtatapos ang sumpa, kailangan niyang manatili hanggang sa tuluyang masira ang piraso. At habang tumatayo siya sa gitna ng clearing, ramdam niya ang 5 natitirang liwanag sa kanyang dibdib. 5 buhay, 5 pagkakataon. At ang huling laban ay papalapit na. Nanatiling nakatayo si Elias sa gitna ng clearing habang ang liwanag mula sa altar ay patuloy na kumikislap. Ang maliit na butong nakapatong sa bato ay may malinaw ng bitak at sa bawat sandali ay parang may lakas na kumakalas mula rito. Ngunit kasabay ng paghina ng sumpa, may kung anong mas malalim na galit na gumagalaw sa kagubatan. Tahimik ang paligid, ngunit hindi iyon katahimikang payapa. Parang ang buong gubat ay humihinga, naghihintay. Huminga ng malalim si Elias at hinawakan ang dibdib niya. 5 liwanag na lamang ang natitira sa loob niya. 5 pagkakataon para matapos ang lahat. Ang pusang itim ay umupo sa tabi ng altar. Nakapako ang tingin sa dilim ng kagubatan. Nakataas ang balahibo nito, tanda ng paparating na panganib. Darating sila, mahina niyang sabi. Hindi nagtagal, narinig ni Elias ang mabibigat na yabag. Hindi tulad ng mga naunang aswang na palihim. Ito ay mabagal, matatag, at may bigat sa bawat hakbang. Mula sa pagitan ng mga puno, lumitaw ang isang nilalang na mas matangkad kaysa sa lahat ng nakita niya. Mas payat, ngunit mas malakas ang dating. Ang mga mata nito ay nagliliyab na parang apoy. Ang balat ay tila lumang kahoy, bitak-bitak at madilim. Hindi ito simpleng aswang. Ito ang pinagmulan. Huminto ang nilalang sa gilid ng clearing at tinitigan si Elias. Hindi ito sumugod. Parang sinusukat ang lakas ng sundalo. Sa likod nito, may ilan pang aswang na sumulpot. Mas kaunti kaysa dati, ngunit sapat para bumuo ng isang bilog sa paligid. Naramdaman ni Elias ang bigat ng presensya. Ikaw ang pinanggalingan ng buto, bulong niya. Hindi sumagot ang nilalang, ngunit unti-unti itong lumapit. Sa bawat hakbang nito, mas lumalakas ang liwanag sa altar. Parang may hindi nakikitang puwersang naglalaban. Tumayo si Elias sa harap ng altar, handang harapin ang nilalang. Wala siyang sandata. Wala siyang lakas na tulad ng dati. Ngunit may natitira pa siyang mga buhay. At iyon ang tanging sandata niya. Sumugod ang nilalang. Tinamaan siya sa dibdib at napatras. Naramdaman niya ang matinding puwersa. Parang bato ang kamao nito. Bumagsak siya sa lupa at napahigop ng hangin. Tumayo siya muli at sumugod pabalik. Sinubukan niyang itulak ang nilalang palayo sa altar. Ngunit mas malakas ito. Mas mabilis. Tinamaan siya sa tagiliran. Napaluhod siya. Sumunod ang isa pang hampas na tumama sa balikat niya.
Naramdaman niya ang pagkapunit ng laman. Sumugod din ang ibang aswang. Napalibutan siya. Sa bawat direksyon, may kuko at ngipin na umaatake. Lumaban siya hanggat kaya. Ngunit isa-isa siyang natamaan. Sa huli, naramdaman niya ang matalim na sakit na dumaan sa kanyang dibdib. Bumagsak siya sa harap ng altar. Nawala ang lahat. Ngunit sandali lamang. Sa loob ng kadiliman, may liwanag na sumindi. Isa na namang kislap ang nawala. Muling bumalik ang hininga niya. Napabangon siya sa lupa, hingal na hingal. 4 na natitira. Wala na ang mga sugat. Ngunit nandoon pa rin ang mga aswang. At ang pinagmulan ay nakatayo pa rin sa harap niya. Hindi ito natakot. Hindi ito umatras. Parang alam nitong mauulit pa. Sumugod muli ang nilalang. Tinamaan siya sa likod. Bumagsak siya muli. Lumaban siya, ngunit mas mabilis ang kalaban. Muli siyang nasugatan. Muli siyang natumba. Muling nagdilim. Muling nagliwanag. 3 na. Sa bawat pagbabalik, mas mabigat ang pakiramdam ni Elias. Parang may unti-unting nawawala sa kanya. Hindi lamang ang buhay, kundi ang lakas ng loob. Ngunit hindi siya umatras. Sa 3 pagbabalik, tumayo siya at sumigaw. Hindi sa galit, kundi sa pagtanggap. Sumugod siya sa nilalang at hinila ito palayo sa altar. Sandaling nagulat ang nilalang. Sa sandaling iyon, mas lumakas ang liwanag sa altar. Ang bitak sa buto ay lumaki. Ngunit tinamaan siya muli. Naramdaman niya ang matinding sakit. Muling nagdilim. 2 na. Muling bumalik ang hininga niya. Nanginginig na ang katawan niya. Mabigat na ang bawat galaw. Sa tabi niya, ang pusang itim ay nakatayo pa rin. Tahimik. Nagbabantay. Tumingin si Elias sa altar. Malapit nang mabasag ang buto. Kailangan lang ng kaunti pang oras. 1 beses pa, bulong niya. Tumayo siya at muling hinarap ang pinagmulan. Sa pagkakataong iyon, hindi siya umatras. Tinanggap niya ang atake. Tinulak niya ang nilalang palayo sa altar kahit nasasaktan. Sumiklab ang liwanag. Isang malakas na bitakang umalingaw-ngaw. Ngunit kasabay nito, naramdaman ni Elias ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Bumagsak siya sa lupa. Muling nagdilim. 1 na lang. Sa huling pagbabalik niya, mabigat na ang pakiramdam. Halos hindi na siya makatayo. Nanginginig ang kamay. Mabagal ang hininga. Tumingin siya sa altar. Malapit nang mabasag ang buto. 1 bitak na lang. Tumingin siya sa pusang itim. Nakatitig ito sa kanya. Tahimik. Parang naghihintay. Kung ito na ang huli, mahina niyang sabi, tatapusin ko na. Tumayo siya at hinarap ang pinagmula ng sumpa. Ang huling laban ay nagsisimula na at 1 buhay na lamang ang natitira. Nakatayo si Elias sa gitna ng clearing. Halos hindi na maramdaman ang sarili niyang katawan. Mabigat ang bawat hinga. Mabagal ang tibok ng puso. Sa loob ng kanyang dibdib, isang liwanag na lamang ang kumikislap. Mahina, nanginginig, ngunit buhay. Sa harap niya, nakatayo ang pinagmulan ng sumpa. Hindi ito umatras. Hindi ito nagmadali. Parang alam nitong malapit na ang katapusan ng habulan. Sa likod ni Elias, ang altar ay patuloy na kumikislap. Ang butong nakapatong dito ay halos tuluyan ng nabibitak. 1 huling puwersa na lamang ang kailangan upang masira ito. Huminga siya ng malalim. Hindi na siya natatakot. Wala nang puwang para sa takot. Tanging pagtanggap at layunin na lamang ang natitira. Dito na matatapos, bulong niya. Sumugod ang nilalang. Sa pagkakataong iyon, hindi na umiwas si Elias. Hinarap niya ang atake. Tinanggap ang hampas sa balikat. Tinanggap ang sakit sa tagiliran. Ngunit sa bawat tama, itinutulak niya ang nilalang palayo sa altar. 1 hakbang. 1 pa.
Ang pusang itim ay nakatayo sa gilid, tahimik na nakamasid. Hindi ito sumugod, hindi ito umatras. Parang alam nitong ito na ang sandali na hindi na nito maaaring panghimasukan. Tinamaan si Elias sa dibdib at napaluhod. Naramdaman niya ang pagkapunit ng laman, ngunit hindi siya bumagsak ng tuluyan. Pinilit niyang tumayo. Sa huling lakas na natitira, niyakap niya ang nilalang at itinulak palayo sa altar. Pareho silang natumba sa gilid ng bato. Sa sandaling iyon, sumiklab ang liwanag mula sa altar. Malakas, nakasisilaw. Parang may matagal nang nakakulong na lakas na kumawala. Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw. Nabasag ang buto. Sa iglap, naglaho ang mga anino na kapaligid. Ang mga aswang sa gilid ng clearing ay napaurong, parang tinamaan ng matinding liwanag. Ang pinagmulan sa harap ni Elias ay napahinto. Ang mga mata nito ay kumislap. Pagkatapos ay unti-unting namatay ang liwanag. Unti-unti itong gumuho sa lupa, parang abo na tinangay ng hangin. Tahimik ang lahat. Nakahiga si Elias sa lupa, nakatingin sa langit. Naramdaman niya ang lamig na unti-unting pumapasok sa katawan niya. Ang hininga niya ay mabagal, mabigat. Ang huling liwanag sa loob niya ay kumikislap pa rin, ngunit mahina. Lumapit ang pusang itim at umupo sa tabi ng ulo niya. Tinitigan siya nito. Sa mga mata nito, may kakaibang lungkot at kapayapaan. Tapos na ba? Mahina niyang tanong. Walang sagot, ngunit naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Wala ng presensya, wala ng habulan, wala ng gutom ng mga mata sa dilim. Tahimik ang kagubatan. Kung ito na ang huli, bulong niya. Ayos lang. Dahan-dahan siyang pumikit. Sa sandaling iyon, ang huling liwanag sa loob ng kanyang dibdib ay kumislap ng maliwanag. Mas maliwanag kaysa dati. Hindi ito agad nawala. Sa halip, kumalat ito sa buong katawan niya. Parang init na dahan-dahang bumabalot. Muling bumalik ang hininga niya. Mabagal. Mahina. Ngunit buhay. Nagmulat siya ng mata. Nasa parehong lugar pa rin siya, ngunit ang pakiramdam ay iba. Wala nang bigat. Wala nang hapdi. Wala na ang malamig na presensya ng sumpa. Napaupo siya at hinawakan ang dibdib niya. Wala nang mga liwanag na kumikislap. Wala na ang siyam. Ngunit buhay siya. Tumingin siya sa pusang itim. Nakatayo ito sa harap niya. Nakatitig. Sa loob ng ilang sandali, tahimik silang nagkatinginan. Pagkatapos, dahan-dahang nagbago ang anyo ng pusa. Hindi ito naging tao. Hindi ito naging usok. Ngunit unti-unting naging mas maliwanag ang balahibo nito, parang tinamaan ng araw kahit wala pang sikat ng umaga. Lumapit ito at tumikit sa kamay ni Elias. Salamat, bulong niya. Sa susunod na sandali, nawala ang pusa. Walang tunog, walang bakas. Parang hindi ito naglaho, kundi umuwi lamang sa kung saan ito nararapat. Naiwan si Elias sa gitna ng clearing, nag-iisa ngunit hindi na hinahabol. Unti-unting sumikat ang araw. Ang unang sinag ng liwanag ay tumama sa lupa kung saan nakatayo ang altar. Wala na ang buto, wala na ang mga ukit na kumikislap. Tanging isang tahimik na bato ang natira. Tumayo si Elias at tumingin sa paligid. Ang kagubatan ay tila mas payapa, mas magaan ang hangin. Parang may matagal nang nabunot na tinik. Hindi na siya sundalong hinahabol ng dilim. Isa na lamang siyang tao na nabigyan ng siyam na pagkakataon at nabuhay sa huli. Naglakad siya palabas ng clearing habang sumisikat ang araw. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang katahimikan na matagal niyang hindi naranasan. Sa malayo, may mga ibong nagsimulang umawit. At sa wakas, natapos ang kwento ng sundalong binigyan ng siyam na buhay ng isang pusang nagbantay sa dilim. Wakas.